Balita mula sa Mindanao, nakaburol na sa kanilang tahanan sa barangay Kitubod, Libungan, Cotabato Province ang lalaking naging biktima ng pamamaril ng kaibigan nito makaraang napagkamalan siyang unggoy habang nangangaso ang dalawa sa magubat na area sa nasabing barangay. Nakilala ang biktima na si William Randuan, 29 years old, na nagtamo ng tama ng pala sa katawan. Sa impormasyon mula sa Libungan Police Station, una na umanong pinigilan ng kanyang live-in partner ang biktima na huwag nang sumama sa pangangaso sa isang kaibigan nito, subalit nagpumilit umano ang biktima. Sa kwento ng hindi pinangalan ng suspect, habang nasa masukal at liblib na lugar na umano sila, habang nasa isang punong kahoy ang biktima, napagkamalan niya umanong unggoy ang kaibigan at tagaran nitong iniumang ang site ng baril at sa isang putok, laglag ang napagkamalang unggoy na biktima. Huli na nang malaman ng suspect na ang kaibigan niya pala ang kanyang nabaril at dahil sa layo ng lugar, ayon sa PNP, naubusan na ng dugo ang biktima dahilan ng kamatayan nito. Ang tribal leaders ng tribong Arumanen Manobo ay pumagitna na sa sitwasyon at kinausap ang dalawang pamilya para sa ikaresolba ng kaso. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol, kinumpirma ng PMP Region 5 ng mga rebelding NPA ang dalawang riding and tandem na napatay matapos makipagbarilan sa mga kapulisan sa Daraga Municipal Police Station sa Barangay Baskaran sa bayan ng Daraga, Lalawigan ng Albay pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Colonel Fernando Cunanan Jr., ang Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, kinala ang dalawang nasawi na sina Rizal de Perdigon na kilalas sa tawag na Sandro at Alan Valdeleron alias Jason, nakapa naman miyembro ng Platoon 3 ng Bicol Regional Party Committee ng Rebelding NPA. Ayon sa ulat, nagsagawa ng pagbabantay ang ilang mga kapulisan sa Daraga ng buhos ng trapiko na kung saan ito ay malapit naman sa Bicol International Airport nang biglang manong itong mga pagbabarili ng dalawang riding and tandem. Kagad naman gumanti ang mga kapulis kung saan napatay kagad ang sa mga ito at habang natira naman na NPA napatay rin sa sinagawang hot force operation ng PMP. Na-recover naman sa dalawa ang isang M653 na baril at dalawang caliber 45 na pistola. Para sa MBC Network News, Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa lalawigan ng Abra, nasiweng sang kaanib ng CPP-NPA sa naganap ng sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng 24th Infantry Battalion ng Philippine Army at rebelding NPA sa Sitio Lamonan, Barangay Gakabaligkong, Abra kahapon na madaling araw. Ang nasawing miyembro ng NPA na inaalam pa ang pagkakilanlan ay kabilang sa Committing Larangan Guerrilla North Abra. Ayon sa report ng sasagawa ng security operation, ang mga tropa ng 24th IB na makasagupa ang hindi nabilang ng komunistang grupo. Tumagal ang bakbakan ng 15 minuto hanggat napilitan ang mga NPA na tumakas sa iba't ibang direksyon. Subalit iniwan ang isa nilang kasama na wala ng buhay. Nabawi sa pinangyarihan ng sagupaan ang isang M14 rifle, isang M4A1 carbine rifle, 4 na magazine, 58 bala, isang bandolier, backpack, subversibong dokumento, medical supplies at iba pa. Nabatid ang mga teroristang grupo ay kinabibilangan ng mga individual na galing pa sa Mindanao. Kasama ito sa estratehiya ng Ilocos Cordillera Real Committee na pinapangunahan ni alias Auri na tubo sa Mindanao na palakasin ang huminang Committing Larangan Guerrilla North Abra. Kaugnay nito, nagpaalalang pamunahan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa mga nalalabing kasapi ng CPP-NPA na talikuran ng armadong pakikibak at magbalik loob sa gobyerno para maiwasan ang walang saysay na paggabubis ng buhay. Nangako ang kasandulahan na hindi lulubayan ng mga nagmamatigas na kasapi ng teroristang grupo hanggat hindi sila nalilipol sa legal na pamamaraan. Para sa Network News, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Kinukundina ng sangguniang barangay ng Rizal sa San Narciso, Quezon ang di umano'y illegal na pamumutol sa mahigit 1,000 puno ng nyog at 1,000 puno naman ng bakawan
naman na pinagtatayuan ng isang malaking resort sa subdivision sa nasabing bayan. Ayon kay Kapitana Rizal Mission ng Barangay Rizal sa Narciso, Quezon, ang pamunuan ng kanilang konsiho ay binabaliwala ni Ryan Gore, isang negosyante mula sa Davao City at siyang may-ari ng 28 hektarya ng lupain na pinagtatayuan ng nasabing mga negosyo. Sigo umano ang nagpatayo ng Amihan Cove Resort na pinangingisawaan naman ng isang Melissa Perelino. Sa kabila ng kanilang mahigpit na babala, sinabi ng kapitana na malaya umanong na ipaputol sa lugar ang mga puno ng nyug at bakawan kahit walang permiso mula sa Philippine Coconut Authority o PCA at Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil dito, sinabi pa ni Kapitana Mission na ang PCA ay nakatakdang magharap ng demanda laban kay Good dahil sa kawalan ng permiso para maputol ang mga puno ng nyug. Samantala, ang DENR naman ay patuloy pang iniimbestigahan hinggil sa mga pinutol na mahigit 1,000 bakawan. Sa kabila ng mga nangyayari, sa nanatili umanong tikom ang bibig ni Mayor Florabil Yap sa usaping kahit ito ay dinala na sa Sangguniang Barangay, sa Sangguniang Bayan at ngayon ay patuloy pinag-uusapan sa committee level ng konsiho. Napag-alaman naman kay Mission na si Go ay malapit umanong kaibigan ni Alan Yap na mister ng alkalde. May ilang pagkakataon na umanong nakita si Yap na napasal-pasal sa nasabing resort. Subalit kahapon, habang si Mission ay kinakausap ng isang malaking grupo ng mga taga-media, biglang pinatawag ng alkalde ang kapitana sa kanyang tanggapan. Ayon kay Mission, siya ay sinabihan ni Mayor Yap na huwag nang magsalita laban sa resort at halip ay makipag-ayos na lamang sa may-ari nito upang aniya hindi lumaki pa ang nasabing usapin. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukya, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pinag-uusapan na ngayon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang suwestyon ng mga business owners nang hindi lalagpas sa 30 pesos na dagdag na sahod at di naman bababa sa 80 pesos na suwestyon ng mga manggagawa mula sa minimum wage na 360 pesos sa reyong Bicol. Ito'y bunga na rin ng isinagawang public hearing sa Albay ng RTWPB ng nakaraang Lunes hinggil sa aumento sa sweldo ng manggagawa sa riyon. Dinuluan ito ng mga manggagawa at may-ari ng mga negosyo mula sa iba't ibang lalawigan sa riyon. Nirepresentan nito ang mga manggagawa, management sector, business owners, kabilang na ang sa educational institution, agriculture sector, manufacturing at business sector sa Bicol. Samantala, 5,000 piso naman kada buwan ang mungkahing sweldo ng mga kasambay sa lugar. Ayon kay RTW Chairman at Regional Director ng Department of Labor and Employment Bicol na si Maria Zenaida Angara Campita, ay pagkatapos ng nangyaring public hearing ay binibigyan lamang ng 30 araw ang board para magpasa ng isang wage order sa National Wages and Productivity Commission. Ang komisyon ang siyang mag-aaproba sa maaring ipatupad na dagdag na sahod sa riyon. Ang nasabing board ay kumpwesto ng Department of Labor and Employment bilang Chairman, National Economic and Development Authority Bicol, Department of Trade and Industry Bicol at tig-2 representative mula sa management at manggagawa. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Buton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!